You know, yung yun na lang yung nangyaring pag-impeach kay VP Sara is a sign na hindi pinapakinggan ng ating presidente. So, walang political will, hindi siya pinapakinggan ng kanyang mga tao sa paligid niya. Kasi sabi niya, 'di ba, wag na nating bigyan ng panahon yan, sayang. Unimportant. Oo, 'di ba? She is unimportant. But still, kahit na anong statement nilabas niya noon, hindi siya pinakinggan. So, the question is this. Bakit hindi siya pinapakinggan? At siya naman, bakit hindi niya madiinan kung ano yung gusto niya bilang siya naman ang presidente? Bakit? I think power struggle. Somebody wanted to be the president but not sitting president. He is the sitting president. Exactly. Why can't he protect his presidency? Ano ba naman yung kingmaker po? Oo, yun. Ano ba ang sinasabi ng Attorney Vic Rodriguez? Oo. Marami sa loob ng palasyo ang nagpipiling presidente na wala namang mga mandato. Mahirap rin mag-isip kapag talagang, gumagamit ka ng droga. Yun din. Nandito po ang ating star witness sa mga pangyayari. Diba? Ako, yun lang. Ako nga paulit-ulit to, binabanggit ko ulit to, kasi kung talagang hindi nila ginagawa, bakit ayaw nilang magpa-hair follicle test? Pero again, hindi dito sa Philippines, sa Singapore. Kahit ako pa magbayad ng ticket, ako pa magbayad lahat. Diba? Gawin nyo lang. Diba? Bakit nga hindi magawa-gawa? At ang laging sinasabi is, I don't wanna dignify that accusation with an answer. Kasi, bakit, hindi ko maintindihan, ano bang definition ng dignify sa Kaya kanya? yung pag-dignify mo nga naman, Diba? sagutin mo lang at nasa iyo. Exactly, di ba? Di ba parang, di ba dapat nga as a sitting president, you give yung call na yon, yung hamon na yon, gawin mo lang agad. Unless na guilty ka, kaya Yes. iniiwasan mo. Yes. Is it the same sa case ng House of Representatives when the group of Attorney Vic Rodriguez was asking for the copy of the enrolled bill na hindi nila mailabas at hanggang ngayon ay nagkaroon na ng preliminary wala pa rin silang kopya. Na dapat sa preliminary conference, kasi sinabi nga natin, ang preliminary conference, ito yung marking sa mga document, Yes. para sa mga annexes, di ba? Ang dapat, kasama sa proseso, yung pinagsusulmiting document, base sa utos ng Supreme Court, ay sinasubmit na ng House of Representatives at ng Senate. Pero hanggang kahapon, Wala pa rin. kulang-kulang yung mga dokumento. Ako basa ko doon kasi talaga marami silang pinagtago. Kasi di ba, okay, ganito ka simple. Sabi nila, kaya nila in-impeach si VP Sara kasi because of yung pag-misuse ng funds sa 125. So, eto tayo ngayon, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, pondo also ng bayan, way na mas malaki. Bilyon na halaga. Hindi itong 100 million lang. Bilyon. Yan, kung gano'n na kastiguhin or gano'n na inuhusgahan si VP Sara na sinasabi naman ng COA na maayos naman ang paggamit, still ginawa nila. Eto ngayon, hindi na lang explain ng tama. Di ba? Wala silang mapakita ng tamang mga dokumento, hindi kumpleto. So, kaya lahat ng strategy nila is to divert. Kaya mamamayang Pilipino, wag kayo, lahat, pati yung USEC, kung ano-ano na lang sinasabi. Pag pinanood mo siya, yung mga past, vlog niya and everything, kung ano-ano yung banat niya, sa totoo lang, parang unstable. This government is unstable, unsecure, and no loyalty. What can you expect, di ba? No loyalty for the mandate para sa importante pangailangan ng mamayang Pilipino. Speaking of unstable, bago na naman yung Presidential Security Group Commander. Di ba? So, tama ka. Ganito ka unstable itong gobyerno to na hindi lamang press secretary ang pinapalitan agad-agad, nakakaapat na. Wala pang 3 taon sa panunungkulan ng Marcos Jr. Pati sa Presidential Security Group Commander, nakailang palit na rin sila. 3 na yata. Welcome mo kayo magsalita. Kakalungin mo namin kayo. Lahat ng tinanggal, magsalita ho kayo. Kasi kayo ang magsisave sa bansa natin. And, Kung magsasalita. speaking of tanggalan, si Ivan, Yes, Nag-DIC. kahapon, nagtungo sa Malacanang, bitbit ang kanyang resignation letter para magbitiw sa kanyang posisyon bilang secretary ng DICT. At unang nakabalita, Marlon, ayon naman sa billionario.com, na posibleng ipalit ang isang Senator Grace ko, napapatakot na maging DICT secretary. However, ako ay naka-receive naman ng tawag kanina umaga sa isang tao rin naman na ang network niya talagang malawak. Na sinasabi niya, isang IT expert din ang iuupo di umano ng isang Lisa Araneta Marcos. Bakit si Lisa Araneta Marcos ang natutupo ng mga tao? grabe, no? Hindi nga yan eh. Siya ba ang presidente? Baka siya Baka siya yung yung tinutukoy na nagpapaka-presidente, no? Wala namang mandato.
Alam mo nakakalungkot, no? Bumabalik yung dati. Yung cycle, yung nangyari sa History kanyang ama. repeating itself. Diba? Oo, Mas yan. malala pa nga. Oo, ito lang Mas malala pa. Kasi Lantaran. yung dati, yung first lady natin, kahit pa paano may nakagawa. Oo. May project, Oo, May ito. imahe. may imahe. Ito, ano lang, Oo, ikabiglaan. ito wala, budget talaga. Diba? Ikaw, bilang beauty expert, ano nangyari sa kanya? Dun sa mga kanina, namamaga ng makeup lang. Alam mo, di ba, parang naglabas yan si Sandro Marcos na severe allergic reaction. Alam mo, pag ako kasi sensitive ako, ganun ako, may mga allergy reaction ako. Pag severe ka, nakahiga ka. You don't go out. Why are you there? Hindi mo pwede sabihin sa akin kasi gusto kong magsilbi sa bahay or magpakita. No. Kahit sinong doktor. Doon sa mga ano natin, sa grupo namin, grade lovers na doctors, ang comment nila, it's either ang ginawa niyan, nagpa-fillers, nag-react, nag-inflame, kasi bawal yan. Yun ang ano nila, baka uminom, kasi you cannot drink. If you do that. Kasi kung pare, severe allergy reaction, di ka naman nasuntok kasi pag nasuntok, sensitive yun eh. Of course, Oo. bawal yung liquor. Kung siya severe allergic reaction, ang gamot mo dyan, babagsak ka eh. Actually, buhay na buhay ka siya. Allergic reaction, ang Gising- talagang gising ka. tinarget yung IMAX. Yes, oo. Eh, pwede naman puro pantal ka. Kasi si dati na-witnessin namin, konting inom ng ano, di ba? Oo, nag-allergy ako. Ang pula mo dito, ang pula mo dito. Konti lang yun. Pero, pag ginamit mo ang salitang severe, dapat nakaratay ka. Exactly. At Oo. walang matinong anak ang magsasabing, ma, kailangan mong bumangon for the love of the country. Yun naman. Kasi Oo. kung severe mo eh. Kasi kung sabi ng monitor ka yun, kasi hindi mo alam kung ano yung next, di ba? Pwede mo ikamatay. Kasi even herself, naglabas, si Lisa Arbaneta, even herself, naglabas ng kanyang statement na meron nga siya naging allergic reaction. And the worst thing that also happened to her while suffering an allergy, eh di umano, bumagsak siya sa isang parte na pavement at sumalpok yung kanyang pisngi. So, parang hindi naman ito yung una lang, Marlon, na narinig natin siya. Sinabi niya ganun, tapos sabi ng anak niya, severe allergy reaction. So, So, hindi na ko. contradicting yung... Para itong si J. Ruiz at si Claire. Okay. Ako marami naman dyan, doktor. Ako magko-comment. The most sensitive part in our face, yung mata natin. Konting tama dyan, grabe yung pasa ako. Wala siyang pasa. Hindi napansin. Pero meron siyang ganun, yung Oo. maga. So, hindi siya nahulog. Kasi kung nahulog ka talaga, grabe ang pasa niyan. Black eye. Oo, talaga. Diba, pag sinuntok ka, the next time may pasa ka. When we don't know what really happened. But, hindi siya dapat interest ng Pilipino. Pero naging interest na lang because yung insensitivity niya, na instead na siya ang makakuha ng attention, eh dapat in-eradicate na lang niya yung sarili niya sa sitwasyon na yon para yung attention eh nandun mismo sa event at yung punong abala dapat na lang presidente talaga ang may attention sa tao. Kaya lang kasi lagi siyang ganun attention grabber, Yeah. story maker, headliner, yung mga ganyan na she wants everything about this presidency to be about which is not the concern of many Filipinos. Ano ba ang mga concern ng maraming Pilipino ngayon? Marlon, hanggang ngayon walang 20 pesos na per kilo ng bigas. Exactly. Diba? Eh, yung batang kinidnap, Walang nang ano din dyan, Diba? Walang totoong istoryang lumalabas. Ang Flood masakla control pa, project. ang masakla pa. Nakaamba na naman yung pagtaas ng singil sa kulit. yes. Summer, and to the point na summer ngayon, Marlon, ang peak ng maraming Pilipino o household sa paggamit ng aircon, electric fan, at kung ano-ano mo din, di ba? And magti 3 years na yung pinangako niya nung nakaraang campaign na renewable energy. Hanggang ngayon wala tayong nakikita. Yes. Kahit anong klaseng proyekto patungkol para tugunan yung problema sa kuryente at energy. OPM lahat. Lahat Ano, okay. Oh, Oh, promise promise me. me. Promise me. Nagkasundo kayo dun, ha? Kasi Okay. kami mga born in the 90s. Wow! Kasi dati talaga hinibigil niya sa akin. Hindi kanina binanggit ko 90s. May 90s. Kanina nagpagkwento ako. Kanina eh. Anyway. Oo nga. Kanina yung nagpagkwento. Again, balik tayo doon. Tigilan niyo na gumawa ng issue. Sagutin niyo muna yung mga totoong problema ng bayan. Yan ako maniniwala lang ako dyan kay Claire Castro. Sagutin mo yung flood control, nasaan? Sagutin ang BICAM and GAA. And yung mga nawawalang pondo ng PhilHealth, huwag tayong gumawa ng yung totoong issue ng bayan. Kung kayo doon, huwag ka nang magpasikat. Eh di ba, may nakakausap ka eh. Tinanong ka eh. Vlog, sabi mo, tinanong ka kung abogado ka or vlogger ka. Sabi mo, vlogger ka. Sa hearing to, nagpa-practice daw. So sa hearing to ng HOR, tapos sabi mo, malaki kasi kinikita ako sa vlogging eh. So, normal, okay lang, kumita ka, pero wag mong gawing pulutan. Okay. Huwag ka magpasikat, gagamitin pangalan ni PRRD kasi feeling mo may traction ka. Alam mo, hindi ka nakakatulong sa gobyerno.
nagagalit sa'yo kasi papansin ka masyado at saka tigilan niyo yung pagsisi sa past administration. Kayong nakaupo, kayo umayos. Actually, yun yata yung accomplishment nila within the 3 years na nakaupo sila. Magsisi. Yung sisihin, yung past administration, and yung either i-grab nila yung credit ng isang achievement from the past administration, pero kapag ito ay pumalpak under their leadership, ibabalik na naman nila doon sa Agree. administration. Sandali lang, Marlon, may kakampi na ako. Hmm. Sabi ni PH Update, kung pinakyat ko daw siya, terno kami. Kita mo sa kanila. Kita mo sa kanila. Terno nga naman kami ng aking kapatid Team Suka, na no? PH. Team Suka. Sandali lang. Sabi sa inyo, laba ko nito eh. Oo. Oh, di ba? Terno nga kami. Ano ka ngayon, PH? Ay, Ba't away terno? pa rin siya. Sana sa susunod na sortie kasama natin dyan. Oo. Eh, Hindi Metlin, no? Pogi talaga. Mas pogi siya sa filter na ginagamit Oo. niya. Baka naman. Mabait na bata. Baka naman pwede. Bata? Bata kasi. Hindi matanda na Kasi yan. matanda. Natawa ako sa kanya bata kasi Kasi ano ngayon, siya eh. 65 eh. Oo. Lolo na siya. Ano siya, nagpapapogi Pero lang. cool. Cool lang naman talaga. So, for a 65-year-old, believe kami sa'yo, PH. Oo, Dahil lolo. ayaw mo magpatawag na uncle or Oo. kuya. Tito. Dito. So, ang gusto mo lang, PH. Hindi nga namin alam real name mo eh. Yeah. Pero maraming salamat dahil sa si PH ka, no? Hindi mo naman tinatanong pero sasabihin namin sa'yo. Ang Oo. third floor studio ay nakuha na ang kanyang silver play button because kami ay naka 100 kaso. Oh, nice! Ganyan siya, hindi mo kami congratulate. Ngayon, o di pa public, eh, nagpa siya live. parang plastic mo. Oh my God! Pero ano eh, kami na lang, hindi nakita. Pero to be honest, Kathy, yung mga episodes with Kathy is also one of the most watched part of it. So, Daming fan si Cathy. Oo, ang naksa sa susunod, admin ka na ng page. Oo, Pero oo. maraming salamat Kathy sa sa oras, even if it's a very short notice, no? Of course, kayo pa ba? Pinagbigyan mo kami. And of course, we'd like to congratulate you and commend you and the group na sobrang matatapang mga modern Gabrielas na ang sabi mo, Marlon, no? Na ituloy lang ninyo at kami naman na nandito lang kami sa side mo lagi. Tsaka pwede ba, huwag ka nang umiiyak sa press con kasi nadadamay mo yung emosyon ko. Parang ang ayos-ayos kong chini-cheer si Joey, biglang nung ikaw na umiiyak ka. Alam mo, sabi ko nga, di ba, simula nagkakilala tayo, interview niyo ako, and all other interview na nagawa ko. Itinalaga tayo ng Panginoon kung ba tayo nandito. And may dahilan din kung bakit yung kahit man yung ginagawa ng HOR sa amin at saka sa mga iba na walang kapasidad na labanan sila, is pagsamasamahin kami because we can help each other. So ako, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na nakilala ko yung grupo na to. Nagpapasalamat ako sa HOR na pinagsama-sama niyo po kami. Kasi mas maraming boses, mas magandang nagsasama. Kasi doon mo malalaman na hindi mo kami bayaran, kaya kami nag-file ng kaso. Hindi mo kami pogoy narco-vloggers, kaya pinaglalaban namin ang aming mga pangalan at saka integridad. Principles lang mo kami. Kami po, mga doktor, businesswoman, editor ng isang media company, educated, di ba? Hindi mga basta-basta rin to. Oo, hindi ano eh. At hindi lang mo kami. And nagpapasalamat kami rin sa inyo na bumibira sa amin. Kasi nilalabas yung binigyan nyo kami ng opportunity na makilala kami ng tao. Kasi because of what you did, we need to tell people who we are. Kaya ako kami tumakbo sa, kami nag-file ng kaso kasi ang sa amin, ang tamang grounds is mapag-usapan ito, ipagtanggol namin ang sarili namin, is sa korte. Hindi sa Kongreso. Hindi sa kongreso na nasa inyong sariling nasa inyong bahay na supposedly ay bahay ng mamamayang Pilipino. Sarili nyo ng baboy. Oo, 'di ba? So hindi kami ganoon. Hindi kami sa mga nagsasabi, duwag, hindi kami duwag. Kaya nga kami nag-file ng kaso, doon nyo patunayan nyo kung talagang narco and vloggers kami. 'Di ba? So doon tayo mag-usap, doon sa tamang proseso. Kasi karamihan naman dyan sa Whatcom, sa Tricom, or whatever, hindi naman kayo abogado eh. So, anong alam niyo sa batas? Ang daming beses yung ano yun? Hindi sinunod ang batas. Kay Grijaldo lang. Yes. At maraming beses hindi sinunod ang batas at maraming beses yung inaabuso ang batas. Hindi lang yun. Alam mo ba dapat, ang ginawa nila, kapag nag-recess na ang Congress, lahat dapat ng ng mga ang mga na contempt nila, dapat ma-release na yan eh. Bawal din po yun. So, abangan niyo yung kasong next sa inyo. Alam mo, ang pinakamasama sa loob ko, Kathy, yung si Colonel Grijaldo na hindi pinagpasko, hindi pinagbagong taon kasama ang kanilang pamilya. Ngayon, most likely, hindi magmamahal na araw na kasama ang pamilya. Ba't na? No? Ang lungkot na maaari ding hindi mabigyan ng pagkakataon na bumoto dahil siya ay naka-debate, no? Sa darating na paper. So, I hope magkaroon ng puso at isip
mabuksan ang puso ng isang ace barber sa pagkakasampal sa kanya ng kaso ito na sinampan ninyo na somehow gumawa ng matino. At yung tinong yon, unang-una na niyang gawin na palayain ang isang Colonel Grijalva. At saka hindi lang ho si Ace ang Marami ka ba? Okay. So, abangan ng susunod na kabanata. Kasi the damage that nagawa nila dun sa mga iba, na yung matindi, yung emotion, na depress, natakot ang pamilya, those are priceless. Yung pagtayo, kaya natin. Oo. Pero yung Pag sa pamilya, pamilya, Iba kasi yun. Iba kasi yun. Like, Sobra. iba ho yung effect. Ako nga, di ba, sabi ko nga sa mga anak ko, kapag sinaktan kayo, magugunaw ang mundo. Alam mo yung pag naapektuhan kayo, yan na yung totoong matinding laban. lalabas ang pagka-mother drama. And alam niya ng ex ko. Alam niya ng ex ko na pagtingin mo lahat, wag lang yung pamilya ko. Kasi talagang lalabas. And yun, damay-damay to. Kasi kaya, Sa sinabi mo yan, meron pa pala tayong aabangan. madami ho. Ayaw lang natin. Kala ko ang aabangan lang yung pagsasampa ng kaso ng ilang vlogger sa kanilang probinsya. Marami ho. Pala, meron pa maliban kay Congressman Ace Barber Mm. ang masasampahan ng live. Kasi ginawa nila kami sinungaling eh. So papatunayan namin kung sino sinungaling. At At saka, nilang patunayan ngayon na kayo ay narco. yes, and Coco Pandeg vloggers. And also like, marami yung pasabog. Alam mo, dahil sa ginawa nyo, ang dami mong lumapit sa amin. Give us a lot of evidence ng mga kalokohan niyo. Diyan sa Kongreso na pumirma sa impeachment ni VP Sara, redeem yourself. Sabi nyo, pinilit kayo. Sabi nyo, napilitan kayo kasi mawawalan kayo ng pondo. Sabi ko nga kagabi sa press ko namin, kung talagang ang layunin nyo is ang kapakanan ng mga mayang Pilipino at ang bayan natin, mawalan na kayo ng pondo, pero mananatili kayong principled and may integridad kayo. Sa katotohanan, ang gusto nyong isave is ang posisyon ninyo at ang mapapakinabangan yung pera dito. Yan. Tigilan na natin. Sagutin nyo yung GAA at BICAM. Lahat kayo nakatanggap ng blank na BICAM report, di ba? Bakit di kayo nagsasalita? Bakit si Kong Ruma, Kong Marcoleta, konti lang nagsalita. Nalakat kayo, dead masarado bibig. Kong Alvarez ka, no? Oo, Kong Alvarez, you don't deserve to be seated na maging kongresista. Na sinasabing representante dapat ng mamamayang tao. Pilipino. Kaya nga Palitan nyo na ang mga sabi nga ni congressman. Atty. Bigot ang lahat ng bumoto na pumapabor para impeach si Vice President Sara Duterte ay dapat isisantihin ng mamamayan. Nang renew Wag lang ito. Saka lang At kontrata. saka tayo, di ba? Sana nating suka. Yes. O, di ba? What's happening with us? Sinabi ko rito kagabi, is bacterial infection na to. Viral. So, kailangan natin ting suka na pumapatay ng bacteria. So, Bakit you know, ako tinuturo mo sa bakit? Sabi ko, bigay ni Marlon. Sumakatay ng mga bakterya. Bigyan niyo ako. we need, new set of leaders, yung hindi pa infected. Di ba, may bagong mga principle pa, hindi mabibili, may paninindigan, may mga bagong plano para sa ating bansa. Palitan nyo na ho yan. Kasi, katulad, even sa Senate, tahimik. Di ba, hindi rin sila nagsalita. So, paano nyo iboboto kung walang paninindigan para sa bayan? Change. Pero dito ba bigyan mo si Cheese? Ano naman? So, ano Ay, yung tuloy gusto niya? po lagi ni Chief. Epekto ba yun? Mahina lang Yung talaga. presko niya, Kulang no? siya sa vitamin C o Nakaka-distract baka- na minsan. boy pulburo na rin ang isang cheese student. Parang post-nasal drip. Kasi alam ko, So, ano eh? smoker siya eh. Okay. Oo, malakas magyos. Oo. Malakas magyos. Yeah. Yung si ba nakakaubo? Hindi, baka may iba. Na-understand naman si Cathy. Pero alam mo, Cathy, hangad namin ang panalo ninyo dahil ang panalo ninyo will ignite some hope for the Filipino people na merong buhay ang ating justisya, na gumagana ang ating justice dito sa Pilipinas. Correct. No? And ako, sabi ko nga, guided by God, di ba? Hindi, kita niyo naman, hindi kami basta-basta nagpapile. So, lahat kami naman, ganun kami, we support each other, kasi nag-yotokot kami. Pero, ang hirap maging ina na may pinaglalabang ka at para gusto mo lang magkaroon ka ng may pagbabago sa ating bayan. Kaya nga umiyak ako. Iyakin mo talaga eh. Talagang iyakin mo ako. Pasensya na. Matapang pero iyakin. Hindi lang talaga pag may puso. Oo. Kasi Hindi lang totoo naman ikaw eh. iyakin. Sabi ko, katabi natin. Pinis nga ako. Kainis ka. Ba't ka umiyak? Okay, cheer ko na si Joey. Tapos pagdating siya, umiyak tuloy ako. Mukha naman akong Nasubukan ka ba na mapahuli na traffic enforcer? Tinanong ko na si Kat. Tinanong ko na si Kat. Susunod pag mag-wifi kayo, sabihan niyo. Oo nga. Pero dahil may kakampi naman ako kay PH, Yes. maraming salamat sa iyo. At alam ko, ikaw, content mo to. Dahil sa screenshot na pinadala mo, ayusin mo, yung angle ko naman yung maganda, tapos ilalagay mo kami ni Cathy sa thumbnail mo, siya lang ang maganda. PH, sama ka.
Oo, Sama ka. Sumama siya sa Hoy, ano, sumama ka. Kuha ka ng ticket. Kung makabenta natin yung relo ni Cathy para meron tayong pamasahe, ha? Yung 80. Alam mo, joke namin yan. Sabi namin. Sabi namin, laban tayo. Sabi namin, benta na natin lahat, wag lang puri. Marlon, di ka niya Pwede, ibenta. Pwede mo mag-ibid to? Ate Ihot Marlon, may magbibid po. Starting bid 5,000. Grabe. Starting pala. Grabe. Kami bahala sa gate. Anyway, ma'am, sa ano, meron sana akong itatapik na sa immigration. Kailang Pero another, bitin sa oras. Sa next another vlog siguro, kasi natakasan ng galit na galit ang Rizon Teperos, hindi siya makapaniwala kung bakit daw, paano nakatakas ang Alice ko palabas ng Pilipinas. Pero dito sa BI Warden facilities natin, sa Bikutan, may nakatakas po na scammer na isang Korean national. Yun. Kasi mabalot Ay, Si Jessica Francisco. Oo. oo. Hindi ba nakalabas Ano, ninyo? nakalabas tapos pinabalik. Binigyan ng peking release order, hindi nga natin natapos. Hindi, binigyan ng taking release order and that release order was honored for her release. Correct. Ibig sabihin, May tao sila doon. hindi, yung mga otoridad na yan, Marlon, Engo tayo. ikaw nagsabi niya Eh, na, ang immigration, Bureau of Immigration, at saka ang National Bureau of Immigration, nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Justice na pinamumunuan ni Secretary Boying. So, asa ka pa? Crush ko dati yan si Boying rin. Hindi si Boying, si ano, John. John ba yun? D. Oo. John D. Nag-remove room nila. Ala magiging na. ano. ito naman, aanuhin mo pa, ano, kakaribalin mo pa ang unang kita na napapabalitang trust king. Kanya na. So, gagawin natin isang full vlog yung issue na yan, Sana, Marlon, sana, sana. para mas ma-explain natin ng maayos. Kasi marami nanonood sa atin sa PI. Remember Hello si po sa Mekos inyo. Mekos. Si Mekos Mekos. Marami din nanonood sa atin, Marlon, sa DFA. Sa PI. Hello po sa inyo. At marami rin nanonood sa atin sa PCO. Pakilabas na po yung Ay, may message po pala ako sa PCO. Siguraduhin nyo lang. Para kanina, putang hirap palengke. Hindi, in general. Eto ha. Ako sabi ko kayo ngayon. Siguraduhin nyo lang na yung mga bumabanat sa DDS at saka sa anti-admin, hindi kayo gumawa. Yung mga page. Siguraduhin nyo lang. PCO homepage. Siguraduhin nyo na hindi galing sa opisina niyo yan. And if you can read between the lines, alam nyo na yung sinasabi ko. Yung spam, meron daw tinanggal na babaeng music. Siya ang handler ng Trolls? troll. Tapos, milyon-milyon ang budget Mhm. na hindi na-deliver. Alam nyo, ako sa akin lang ha. If you're a parent at nandiyan kayo sa gobyerno, I do not think that you can sustain your children's life and future with the money you stole from the country. Hindi. Dapat ang pag-build ninyo ng dreams ng inyong pamilya should be from a source na pinaghirapan ninyo. Hindi yun ninakaw. May balik yan. May balik yan. May Talaga may balik balik yan. So maraming salamat, Ms. Cathy, Thank you. for joining us. Ako po si Pam. Ako po si Cathy Dina. Tapos si Marlon. At narito tayo sa third Third floor floor studio na Mind your own opinion. mainit edition. Mainit May nito Hot to. na. lahat na hati kami. So please don't forget the LSS. Alam mo ba kung ano LSS? Nakalimutan ko ng Wala ko sa tayo mga LSS. Like, share, subscribe, but hindi. Like, share, and subscribe. Please Please ang po. DSA na don't skip. Eto, Kati. Ayan, may plano. Madali, May plano na ba sila masama sa akin? Sino? Pang ilang subscriber? Magbibigay na po si Ms. Cathy ng 5,000 sa aming pang 1 million subscriber. Parang meron na kami gold plate button. Oo, di ba? Sige, pagka hindi, titignan muna namin yung countdown. Sige, magpapapremyo kami. Start natin sa Hindi, 1,000. sabi mo ikaw. Hindi naman, kayo ang bibigay, hindi ako. Di ba? Hindi ko bawas mo. Oh. Bigyan mo. Hindi mo yan eh. Hindi ako magbibigay ng funds. Di ba? Papremyo ko. Asan si Miss P? BC. B is BC. Hindi natin siya nakita sa Club Philippines. Oo. Niyayaya ko nga sa Hong Kong. Oh, ubod na si Kati. Ay, sa mga taga Hong Kong, see you there. Di ba? Confirm pala. Confirm. Kami namumulot pa. Kami ni Pam, namumulot pa ng pera eh. Thank you guys. Thank you, Miss Cathy. Bye. TYL. Thank you, Bye. Lord.